Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Esteban, shoutout kay Cathy De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa isang salita, patay na tahimik ang eksena. Si Ivory ay direktang natigilan sa tanong, ngunit pagkatapos na matigilan, hindi niya maiwasang matawa. Si Dowskar at ang iba ay lubos ding natulala, at kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahihiyan ang bumangon sa kanilang mga puso. Ano, may sakit ba tayo? Siyempre, hindi makakalimutan ni Dowskar at ng iba pa na hindi nagtagal, pinagalitan ng grupo nila ang babaeng ito dahil sa sakit. Sino ang mag-aakala na ang parehong mga salita ay lilito sa kanila ng napakabilis? Hindi mo ito matatawag ng labis, ito ay simpleng ganti ni Chiguoga. I'll go, ngayon lang niya tayo pinagalitan. Kuya, anong uri ng talam ito? Alam mo yung feeling na tinatawag kang baliw ng baliw. Damn, fuck it, it's now. Ang lahat sa grupo ni Dowskar ay paralisado, at nakatayo doon na tulala ng ilang sandali, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita ni Ivory ang kanilang mga hanggal na hitsura, hindi napigilan ni Ivory na magbiro, oo, lahat sila ay may sakit, huwag maging kasing kaalaman nila. Masunurin namang tumango ang babae. Actually, naiintindihan ko rin naman. Pagtingin sa kanilang hitsura, masasabi kong sila ay mula sa Demon Fortress. Sa Demon Fortress, pagkatapos maranasan ang mga bagay na ito, ilan sa kanila ang normal sa pag-iisip. Dalawang pangungusap, direktang hinayla ang pangungutya sa sukdulan. Natigilan ang tatlo ni Dowskar, ano ang nangyayari? I'm afraid this girl is not only seriously ill, but also cancer, right? Ngumiti si Ivory, at walang balak na ipagpatuloy ang panunokso kay Dowskar at sa iba pa. Sa pagtingin sa peklat, sinabi niya, okay, hindi na kita aasarin, ang babaeng ito ay walang sakit, at ikaw ay hindi. Ma'am, ito, anong nangyayari? Naguguluhan si Dowskar. Marahan na ngumiti si Ivory, siya ay anti-conscious noon, kaya natural na hindi mo siya maintindihan, ngunit ngayon, dahil hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, bumalik na siya sa normal, kaya sa kanyang mga mata, abnormal ka na naman, naiintindihan mo ba? Hindi sinasadyang tumango si Scar, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi, naunawaan niya kung ano ang impyerno. May tumama sa ulo ko, okay lang kung hindi ko sasabihin, bakit nasabi ni Ivory na lumakapal ang paste. Pagtingin sa kaliwat kanan, ang dalawang lalaking ito ay monghe din na si Zhang Er na hindi mo-ari. Obviously, hindi naman sa mababa ang IQ nila, pero hindi naiintindihan ng lahat. Mabuti na lang, hindi naman sa simpleng may diferensya ako sa pag-iisip, ayos na ang lahat. Ma'am, hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin. Ngumiti si Ivory. Sa katunayan, hindi niya naintindihan ang nangyayari noong una, hanggang sa nag-chat doon si Dowskar at ang iba pa, bigla niyang naisip ang lahat. Ano ang mahalaga sa atin? Patuloy na naguguluhan si Scar. Puti, dumating si Ivory, sinabi mo na ang mga tao sa Chan Mobao, hindi mahalaga kung sila ay lalaki o babae, sa katunayan, ang kanilang balat ay hindi dapat maging patas. Tumango si Scar, sabi niya, at totoo nga, pero ano ang kinakatawan nito? Ibig sabihin baka mali siya, abnormal. Sa oras na ito, kung ay dadagdag mo ang tingin sa mga mata niya kapag nakatingin siya sa amin, may maipaliwanag pa ba? Umiling si Scar, hindi niya pa rin maintindihan. Si Ivory ay walang magawa, pag-isipan mong mabuti, sa ganoong kapaligiran, kung gusto mong panatilihin ang grupong ito ng mga kababaihan, at kung hindi sila tumakas, masunurin silang magtatago kapag nakita nilang dumating tayo para iligtas sila, ano? Nag-isip at nag-isip si Scar,
pakiramdam na daan-daang beses na ang utak niya ay gumagawa ng mga alon sa kanyang ulo, ngunit sa huli, maaari lamang niyang tanggapin ang isang brutal na katotohanan. Hindi niya moari, at, kung ikukumpara sa mga nakaraang kaguluhan, mas magulo ito ngayon. Sa kabilang banda, si Ayu, na nasa gilid, ay tila may naisip pagkatapos marinig ang mga salita ni Ivory, ngunit nakakunot-noo pa rin siya, na para bang ginagawa na niya ang huling pagsasaayos. Si Ivory ay hindi nagmamadali, at tahimik na naghintay. Nag-iisip din ng husto ang lahat, peklat lang, parang outsider, tumitingin dito at doon, medyo naghihinala sa sarili nilang IQ. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang salamin ni Ayu, naiintindihan ko. Ang mga salita ni Ayu ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at mabilis siyang tinitigan ni Dauscar na parang 250. Damn, alam ng mga nasasakupan ko, bakit hindi ko alam? Bahagyang ngumiti si Ivory, tumingin kay Ayu, ikaw, sabihin mo sa akin. Sa sitwasyong sinabi ni Madam, the best way is to reverse consciousness of these women. Sa madaling salita, sa mata o consciousness nitong mga babaeng ito, kapag nakakita sila ng masamang tao, iisipin nila na mabuting tao ito, at kapag nakita nila ang isang mabuting tao, iisipin nila na ito ay isang mabuting tao, iisipin nila na ito ay isang masamang tao. Natural, under such circumstances, yung mga nagkulong sa kanila dito natural na naging mabubuting tao na nagligtas ng buhay nila. On the other hand, kapag dumating yung mga totoong mabubuting tulad natin, sila yung tinatawag na masasamang tao sa paningin nila. Natural, kapag nakita nila tayo, hindi nila kailangan ang gabay ng sinuman, kaya hindi nila ito malay. Mapapatunayan din ang puntong ito mula kay Madam at Boss ngayon lang. Si MS, Mingmang ang pinakamabait, pero ang feedback ng babae ang pinakamatindi. Halatang mas galit si Boss, pero mas malumanay din ang ugali ng babae sa kanya. Pagkarinig sa sinabi ni Ayu, biglang na-realize ng lahat na dapat talaga ang sinabi niya. Lahat ay ipinaliwanag. Ma'am, isa ka talagang diwata. Bagamat naiintindihan na ng lahat ngayong nasabi ko na, simple lang. Oo ma'am, hindi talaga kami ng bobola, pero masyado kang magaling dito. Isang grupo ng mga tao ang lahat ay hinahangaan. Umiling si Ivory, sa totoo lang, hindi lang siguro ito ang function ko. Noon lang sinabi mong maganda ang balat niya ay bigla kong na-realize na parang may mali. Hinawakan ni Scar ang ulo niya. Ma'am, what you said, I actually have a question. These people can find a way to turn their consciousness into the opposite. Why do they have to whiten her skin? I mean, kung hindi mo linawin, di ba mas flawless? Tumanggo si Ivory, dahil hindi sapat ang puso ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Napansin mo ba na napakaganda ng babaeng ito? Hindi itinanggi ni Scar na kahit na bumalik na ang balat ng dalaga sa orihinal nitong estado, ang kanyang hitsura ay napakaganda pa rin, hindi pa banggitin na inilagay siya sa Demon Castle, kahit na ito ay ilagay sa buong Demon Race, maaari siyang maging karapat-dapat. Matatawag itong salitang, beauty. Kung hindi ako nagkakamali, dito, dapat lahat ng mga high-class beauties tulad niya. Ma'am, ibig mong sabihin. Azuo ang mukhang naintindihan mo ang ibig sabihin ni Ivory. Tulad ng mga nabubuhay na bagay, nahahati sila sa ilang mga grado, elementarya, intermediate, at mahusay, at ang mga dilag dito ay walang alinlangan na top-notch. Ang mga pangunahin ay pinapatay ng kusa, ang mga intermediate ay nakulong, ang mga mataas na antas ay maaaring naaaliw sa mga senior executive tulad ni Angelica, at ang mga mataas na antas ay malinaw na ginagamit ng mga taong mas senior kaysa sa kanila. Ang interlocking, layer-on-layer digestion ay ang tunay na phenomenon dito. Tungkol sa puntong ito, may halong damdamin si Ivory. Ang nakakabahala, ayon sa sinabi kanina ng Hidden Dragon, hindi bababa sa 10,000 kababaihan ang nakakulong dito. Ngunit ang magandang balita ay kahit na ang mga babaeng ito ay nauuri bilang ang pinakamahusay, hindi bababa sa ang pinakamahusay ay tumutugma sa mga taong mas mataas kaysa kay Angelica. Naisip ito ni Ivory, kung sisirain niya ang lugar na ito, sa pinakamasama, maaari niyang masira ang kabaligtaran ng alon. At kung maganda ang momentum, maaari mo ring sundan ng direkta ang mga baging para maghukay ng alon ng mas malalaking isda. Sa pag-iisip nito,
Malamig na sumigaw si Ivory, makinig tayo sa utos. Nandito na ang mga subordinate. Agad na ayusin ang lahat ng tropa, at iligtas natin ang lahat dito. Una, ang paggawa nito ay tiyak na magliligtas sa mga tao. Pangalawa, alam na ni Ivory kung ano ang binabantayan ng mga lalaking nakaitim na iyon. Kapag naalis na ang lumang pugad dito, maiibsan din nito ang pressure ni Han Sanchen ng husto. Putulin na lang kayong nakaitim. Hihintayin kita sa labas. Kailangan mo lang maghanap ng tao, at kapag nahanap mo na sila, dalhin mo silang lahat sa akin. I'll personally relieve them of their anti-conditions. Kumilos ka dali. Oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na pinangunahan ni Azuo Ayu ang mga tao na kumilos ng mabilis. Si Ivory, Daoskar at ilang attendant ay hindi na nagdalawang isip pa, at ang grupo ay nagmamadaling lumabas ng bahay, opisyal na kumalat at naghintay. Para sa underground Dragon City na ito, ang paghuhukay ng mga libingan ay talagang nagsisimula. 85 tao, maliban kay Ivory, Daoskar at 4 na tagasunod, isa pang 79 na tao ang sumalakay sa bawat bahay sa isang pangkat na may 3 tao. Sa karanasan sa huling pagkakataon, halos madali lang para sa kanila na makahanap ng isang tao ngayon, at ang kahusayan ay napakataas. Hindi nagtagal, ang mga babae ay nagsimulang ilabas ng isa-isa sa kanilang bahay, at pagkatapos ay ibinigay kay Ivory. Sa wakas, binigyan sila ni Ivory ng simpleng paggamot. Ang mga babaeng gumaling ay unti-unting naunawaan kung ano ang nangyayari, at ang ilang mga kababaihan ay nagsimula ring, aresto ang mga tao, para sa kanila ng kusang. Habang dumarami ang bilang ng mga koponan, ang kahusayan ng buong proseso ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Makalipas lamang ang kalahating oras, mahigit 10,000 na ang halos nailigtas at halos 2,000 ang nailigtas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang itinaas ni Ivory ang kanyang kamay upang pigilan ang mga hakbang sa pagpapatuloy. Ma'am, pagod ka na ba? Nag-aalala si Scar. Bagamat napakabilis ng pakikitungo ni Madam sa mga babaeng ito at ang operasyon ay simple, ngunit ang gayong madalas na mga bisita, gaano man kaliit na pagsisikap, ay madaragdagan, at sa huli ay dadami pa. Sa makatuwid, nang makitang ganito si Ivory, hindi maiwasan ni Daoskar na mag-alala. Umiling si Suyingxia. Ang pagod ay dapat na nakakapagod, ngunit upang mailigtas ang iba, si Ivory ay hindi kayang magtiyaga. Ang tunay na pangunahing problema ay ang Han Sanchen ay maaaring hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Sa madaling salita, sinusubukan pa rin ni Ivory na tulungan si Han Sanchen na maibsan ang pressure, upang mailihis ang tigre palayo sa bundok. What's the point kung puro ito ginagamit para iligtas ang mga tao? Higit pa rito, kung si Han Sanchen ay walang paraan upang harapin ito, kung siya ay mabaigo, ito ay walang silbi upang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Kung wala itong ekspertong nakatayo sa harapan, imposibleng sila lang ang humarap sa grupo ng mga lalaking nakaitim. Sa estratehikong paraan, ang dalawang panig ay karaniwang katumbas ng pagiging nasa parehong bangka. May dapat tayong gawin. Tumingin si Ivory sa isang hanay ng mga bahay sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Halos 100 bahay ang kabuuan, at hindi kalakihan ang lugar na kanilang tinitirhan, ngunit tiyak na hindi rin ito maliit. Ma'am, gusto mo ba? Mahinang tugon ni Ivory, katok sa bundok at iling ang tigre. Naiintindihan ng nasasakupan. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Daoskar ng ilang hakbang at malakas na nagutos. Azuo, pamunuan mo ang isang malaking grupo ng mga tao at agad na pumunta sa naunang pasukan para tambangan, at siguraduhing binabantayan ng isang lalaki ang gate at hindi ito bubuksan ng isa pa. Oo, 84 na miyembro ng team, hahatiin ko kayo sa 64 na tao. Masasabing naibigay ko na sa inyong mga kamay ang lahat ng pangunahing puwersa. Isa lang naman ang hiling. Kahit anong paraan ang gamitin mo, kahit na gumamit ka ng mga bangkay para harangin ako, dapat mong harangin. Sapat na ang kalahating oras, unawain mo. Seryoso ang mukha ni Scar, at ang utos na ibinigay niya ay halos death order. Malinaw na malinaw sa kanya na ang pinakakritikal na punto ng buong bagay ay ang kasalukuyang aksyon, at walang puwang para sa mga pagkakamali. Biglang, tumanggaw si Zuo, boss at madam, please rest assured, kahit mamatay si Zuo at ang isang grupo ng magkapatid,
Siguradong babantayan nila ang mga skerret mula sa pagpasok at pinipigilan ang sinuman. Panipi, ikaw naman, ayo, inuutusan kita na pamunuan ang 16 na tao at agad na ilipat ang mga babaeng ito sa isang ligtas na lugar. Abandon me in time and protect Madam. This is a death order, understand? Kahit patay na si Madam, dapat makinig ka sa akin. Hindi lang kita inutusan bilang commander ng Polar Bear, kundi ginagamit din ang ating pribadong kapatiran para utusan ka. Pagkaraan ng mga salita, ang iba pang mga tao ay nagmamadaling yumuko upang tanggapin ang utos. Huwag kang mag-alala, boss, hanggat ang 4 sa aking mga kapatid ay hindi patay, walang sino man ang papayagang saktan si Madam. Magandang trabaho. Si Dowskar ay ngumiti ng may kasiyahan. Sa pagkakataong ito, kumain tayo ng mabuti, at magpapatuloy tayo sa kasiyahan. Sa pagkakataong ito, kumain tayo ng mabuti, at magpapatuloy tayo sa kasiyahan, at magpapatuloy tayo sa pagkakataong ito, at magpapatuloy tayo sa kasiyahan, at magpapatuloy tayo sa pagkakataong ito, maanghang na pagkain, at maabot ang tugatog ng buhay. Kung hindi ninyo kayang lampasan ang pagsubok na ito, makatitiyak kayong magkakapatid, ang peklat ni Lao Su ay maghihintay sa inyo sa Huangquan Road, sabay tayong muling magkatawang tao, at patuloy na maging magkapatid sa susunod na buhay na magkakasama. It is good. Ang mga salita ni Scar ay lubhang nakakahawa, at ang buong sitwasyon ay agad na nag-apoy sa kapaligiran, tumayo, kumilos kaagad, kumatok sa bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!